naman natin itong katarantaduhan mga kababayan ng mga Duterte. Ito na nga po, urong sulong itong si FPRRD, di ba? Sa pagtakbo, mayor or senador. Kanina tinatawanan ako ng mga kakilala ko dyan, mga kababayan. Ay syempre, mga kaibigan natin, favorite tita ko. Sabi nila, oy, JNK, panalo ko, tatakbo si Digong na sa Senado. Nag-quit bilang mayor ng Davao. Di ba? Sabi ko mga kababayan, nako, bakit? Wala pang alas 12 ng gabi. Pwede pa silang ang inaantay natin dyan, nakapag-file na ba? Sabi kong ganun. Hanggang ngayon, mga kababayan, ay hindi pa rin po nakukonfirma or meron ako ditong nakita na itong si Digong ay hindi po tumuloy sa pagtakbo bilang senador. Bakit kaya? Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? Bakit hindi tumakbo? Sila po ay talagang nagtitesting the water. Bakit? Ang katotohanan po niya na hindi po nila maitatago sa atin, ang katunayan na kung saan itong mga ito ay takot po talaga sa pagtakbo nitong sila Migs Nograles. Okay? So, at sinabi naman ni Digong talaga sa atin, noong una pa lang, na pinaniwalaan ko rin kasi sa tagal ba natin nagbablog, alam ko na kung kailan mo papaniwalaan si Digong eh. Diba? Ito yung sinabi rito. Mukhang hindi na tumuloy yung ulyanin. Wala pa pong withdrawal sa Davao. Comelec spokesperson John Rex Laudianco said that former Rodrigo Duterte has not yet withdrawn his certificate of candidacy for Davao City Mayor on Tuesday. Amid the talks that he would be running for senador. Wala pa pong confirmation, wala pa pong withdrawal sa Davao, wala pa rin pong pasabi dito, he said. So kanina, inister lang kayo nito. Sa totoo lang, ang katotohanan niyan, parang di nyo kilala si Duterte, nagtitest yan ng water. At tinitingnan niya din yung mga kalye survey kung siya ay makakapasok o hindi. 'Di ba? Dahil nakita niya po yung mga kalye survey at sila mismo ay nagpapa-survey din, ay mukhang alanganin sila. Bakit ko nasabi? Bakit GP pasok naman si Digong sa sa top 12 ba? Nakakasigurado ba kayo na walang daya yung pinapakita nilang mga survey? 'Di ba? Baka mamaya yung nakikita nyo sa survey, pasok sila sa top 12, pero ang katotohanan, alam nila Digong na yun ay dinaya. Diba? Yes, today is the last day of filing of certificate of candidacy. So therefore, mga kababayan, wala na. Ito kanina lang po ito. Inaabangan ko kasi. Magko-content sana ako pagka-uwi ko, sabihin ko sana, si Digong, dahil na-confirm niya na hindi tatakbo itong si Migs Nograles bilang mayor, kaya sa Senado siya pupunta. Kaya lang mga kababayan, biglang naisip ko, patingin nga, ano ba talaga ang totoo? Hinanap ko, nag-file na ba ng withdrawal talaga? Nag-withdraw ba? O yun ay bali-balita lang? Nako, bali-balita nga lang talaga. Tapos sabi ko, meron na bang pumunta sa Maynila o nagpunta sa Comelec para mag-file si Digong or si Digong mismo? Kasi sabi ng mga DDS kanina, pupunta daw sa Maynila. Kasasamahan daw ng mga nila Marcoleta, sasamahan daw nila Vic Rodriguez. Sabi ko, asan? Ang tagal naman. Sabi kong ganun, nako, ini-stir lang kayo, gina-jamming lang kayo ni Digong. Bakit kami gina-jamming? Naniniwala yan sa survey. Nagtitesting the water yan si Digong. At bakit ito umatras? Kasi alam niya ang katotohanan na yung survey na mga nakikita natin, despite the fact na sila ay pasok doon sa tinatawag natin na Magic 12, mga kababayan, alam niya sa sarili niya na bagsak itong si Digong. Kaya umurong. 'Di ba?
Masasayang ang boto niya doon sa Senado. Tapos, matatalo pa yung anak niya na si Baste kay Carlo Nograles. Kasi po, sure na si Carlo Nograles ang tatakbo bilang mayor ng Davao at meron siyang katandem na isa, nakalimutan ko yung pangalan. Pero si Migs Nograles at itong si Baste naman ang magkakalaban sa 1st District ng Davao bilang representante. 'Di ba? Sabi ni Alea Nabal, si BMR ang pasimuno niyan. Ako kasi kanina habang nandun ako sa event, nakikiramdam lang ako. Sabi nga sa akin ni Stephen, "Uy bro, ba't kanina ka pa dyan di mapakali sa cellphone mo?" Sabi kong ganun. Pinakikiramdaman ko kasi. Sabi kong ganun. Meron na bang nag-withdraw na ba talaga o news lang yan? Tama nga ako. News lang. Pinakalat lang talaga nila kasi kanina nagkakaanuhan pa rin sila tawag dito, nagpapakiramdaman pa rin sila kung itong si Migs Nograles ay tatakbo talaga bilang mayor. Kasi mga kababayan, naninigurado itong si Digong, di baling mawala ang Senate. Sige, okay na yan mawala yung Senate. Pero kung tatakbo itong si Migs, tatakbo ako bilang mayor. Pero dahil wala, mga kababayan, tatakbo ako sa Senate. Ang problema, 'di ba? Mahina na tong tatay nila. Hindi na makalakad. Hindi, ang talaga diyan, pinakapunot dulo lang ulitin ko nasunog po kasi yung plano talaga ni Duterte, ng mga Duterte sa atin. Kasi nakita natin na ang gagawin niya, 'di ba? Ang gagawin po talaga nila ay ipapasa po ang pwesto kay Baste Duterte. Yan ang totoo. Ngayon magkalaban si Digong at itong si Carlo Nograles. So, ngayon sabi ng iba na nag-survey po ako sa mga taga Davao, konti lang naman sila out of 10. Kasi 10 lang ata yung kakilala ko sa kanila. Mukhang malalaglag si Carlo Nograles. Depende kung anong backup na gagawin nila Speaker Romualdez diyan, nila PBBM, 'di ba? Kasi lagi naman nananalo yan si Carlo Nograles, wala pang talo yan sa kanyang pagtakbo. 3-term yan sa Congress. Tapos appointee rin yan ni Digong sa Civil Service Commission. Okay? Meron pa nga akong picture niyan silang dalawa nakaganon. So, appointee niya yan si Carlo Nograles kasi nung 2015, ikinandidato po or inendorso ng mga Nograles kasi yun yung pagkakataon na magkakampi na sila. Matapos pong pasabugan ng tatay ng mga Nograles, naging bati-bati sila. O sige, bati-bati tayo. I-endorso ka namin, nanalo itong si Digong. Inendorso ng mga Nograles. Tapos inappoint naman ni Digong itong si Carlo Nograles as Civil Service Commission Chair. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ano ba talagang totoo? Ano ang nangyari? Ulitin ko lang. Etong ginagawa nila Digong, inaaning lang po tayo. Nagtitesting the water lang ang mga ito. Ang totoo, hindi na kaya ni Digong sa Senate. Paano pa siya makakatakbo? Paano pa siya kakandidato? Mga kababayan, pwede bang representante lang ang pupunta sa kanya? Siyempre hindi po pwede. Pag mga senador, dahil yan ay national, pupunta po yan sa iba't ibang lugar. Hindi yan pwedeng nandun lang siya sa Davao, mangangampanya, paano ang ibang mga lugar? Hindi kakayanin ni Digong. Maniwala kayo, sinabi ko, matanda na ang 79 na ito at siguradong 3 bulatin na lang ang hindi pumipirma, pwede na itong matigay. 'Di ba? Yun po ang ginawa nila kanina nung sabi tatakbo. Tapos bakit hindi tumakbo? Nako, GP, alam ko na talaga, sabi kong ganun. Yung survey na kung ano-anong mga survey na nakikita nila, alam ni Digong na yun ay mali. Kasi kung tutuusin, pwede itong sumugal sa Senate Kaya lang alam nila na naku, walang panahon, hindi tayo mananalo. Pero lumalabas sa mga survey, lamang siya.
Lumalabas sa mga survey na pasok sa top 12 itong si Digong, pero ang katotoo, alam nila mga kababayan na yung survey na yon ay minanipula lang. Oh. Sabi ni Berna Villapuerte, may wheelchair naman, GP. Hindi naman yung wheelchair doon eh. Paano kung matigok to mga kababayan sa init ng araw? 'Di ba? Oh. Sabi ni Gardo Makapinlak, yeah, nakaka-worry si Duterte kasi marami na naman ang mamamatay. Pag umupo ng mayor, huwag kayong mag-alala, saglit na lang yan. Hindi naman nauupo yan ng pagka-mayor eh. Kasi, mga kababayan, kahit si Migs, kahit si Carlo, mananalo si Carlo Nograles nor si Migs pagkalaban po bilang mayor. Diba? Si Baste. Mananalo at mananalo. Ang malaking posibilidad lang na matalo itong si Carlo kapag si Duterte ang lalaban. Siyempre dahil ayaw nila na makuha ang Davao, ang gagawin niya, siya yung tatakbo ngayon bilang mayor at hindi pa rin nawawala yung sinasabi ko, I will stick doon sa analysis natin. He will going to give his position to Baste Duterte after the oath taking. Or before the oath taking, ibibigay niya pa yan, mga kababayan. Dalawa lang. Before the oath taking, di siya magte-take ng oath, ibibigay kay Baste. Kasi hindi naman kilala yung kapartner ni Carlo Nograles eh. Siyempre, pupunta pa rin sa mga Duterte. Kay Baste pa rin yan pupunta. Siya ang magiging vice mayor. Si Duterte ang magiging mayor. Pag magte-take ng oath, ay, ayoko mag-take ng oath. Bigay mo na yan kay Baste, matanda na ako. Sabihin niya, matanda na ako. Bigay mo na yan dun sa sa bata. Hindi ko na kaya. May cancer ako. Sabihin niyang ganon. O di hindi na magte-take. Or, magpapatagal lang mga 2 buwan. Ayaw ko na. Mag-resign na ako. Matanda na, hindi ko na kaya. Hindi na nga tumayo ang aking ut. Ganon lang. Ang gagawin nila. Diba? 9 months ang taning kay Digong sa... Wala naman niyang cancer. Cancer sa bunganga at sa dila, meron. Hindi ako naniniwala na may cancer si Digong. Malakas pa sa... malakas pa sa kabayong inuyat eh. 'Di ba?